Maasahan ko ba na inyo itong susundin? Magaling. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong aralin sa araw na ito, sino muna ang makapagsasabi o kung sino ang nakakaalala kung ano ang aralin tinalakay natin noong huling pagkikita? Sino ang nakakaalala? Kitty, anong aralin ang tinalakay natin huling pagkikita? Ang tinalakay natin ang nakaraan ng pagkikita ay patutulog po sa kanila. Magaling. Ang ating tinalakay noong huling pagkikita ay tungkol sa pandiwa. Kenneth, ano nga ba ang pandiwa? Bakit ito po ay nagsasaad ng kilos? Nagsasaad ng kilos. Ang mga pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos. Halimbawa, Lorraine, anong halimbawa ng pandiwa? Kumain. Kumain. Magaling dahil ang kumain ay nagsasaad ng kilos. Kaya pag kumakain tayo, tayo ay gumagalaw o kumikilos. Ngayon, meron akong gawain na inihanda para sa inyo. Gusto niyo ba ng gawain? Yes, Okay, ang tawag sa gawain ito ay paghahanap ng kayamanan. Okay, makinig kung paano ito gagawin. Ang gawain ito ay gagawin natin sa pamamagitan ng paghahanap ng mga kahon na nakatago sa loob ng klase o sa loob ng silid-aralan. Dito lamang sa loob ng silid-aralan, wala dun sa labas, wala dun kung kahit saan, dito lamang sa loob. Hahanapin mo ang mga kahon na nakatago dito sa loob ng silid-aralan. Pagkatapos ay, kapag natagpuan na ninyo ito, bubuksan ang kahon at kunin ang kapirasong papel na nasa loob nito. Naintindihan ba? Pagkatapos ay, tingnan kung may nakasulat sa papel na nasa loob ng kahon. Tandaan na 5 kahon lamang ang may laman na papel na may salita, nakasulat na salita. At ang ibang kahon ay pawang mga papel lamang ang laman. Kung ang nakuha mong kahon ay may kapirasong papel na may nakasulat na salita, ididikit ninyo ang papel na ito dito sa pisara. At kung wala naman, walang nakasulat sa papel ay hahawakan nyo lamang ito at huwag nyo itatapon. Naintindihan ba? Okay, ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto sa paghahanap ng mga kahon na ito. Handa na ba kayo? Okay, ngayon simulan na ang paghahanap. Kung meron na kayong nakita at may nakasulat dito sa loob, pumunta dito sa harapan at idikit sa pisara ang salitang inyong nakuha sa papel, sa kahon. Sino ang nakakuha ng salita? Okay, pumunta dito sa pisara at idikit ito. Ito na idikit yung mga salita. Sino pa? May dalawa pang salita. May isa pa. Meron pa kayong 1 minuto sa paghahanap ng mga kahon. Ito ba? Wala ba ako din? Okay. Okay, upo na ng maayos.
tatalakayin ngayong umaga ay may kinalaman sa mga salitang ito na mga pandiwa. Kung ating tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa basahin ng sabay-sabay. Paggamit ng aspeto ng pandiwa sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari. At narito ang ating mga antuntunin sa araw na ito. Basahin ng sabay-sabay. Sa pagtatapos ng 45 minuto, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang aspekto ng pandiwa, kawakas na ganap, perspektibo at katatapos sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari. Nagagamit ang aspekto ng pandiwa sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari. At nagsasalaysay ang kahalagahan ng aspekto ng pandiwa sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari. Meron ba kayong mga katanungan sa ating layunin ngayong umaga? Wala po! At dahil wala kayong katanungan, magkakaroon muna tayo ng pangkatang gawain. Sino yung nakakuha ng kulay dilaw na papel sa loob ng kahon? Ang dahon yung dilaw. Okay? Ang nakuha ng kulay dilaw ay siyang magiging pangkat isa at ang nakuha ng verde ay ang pangkat dalawa at ang kahel ay ang pangkat tatlo. Okay? Ang pangkat isa ay dito. Umuo kayo ng bilog. At ang pangkat dalawa naman ay dito. Umuo din kayo ng bilog. At sa likod ay ang pangkat tatlo. Umuo kayo ng bilog. Ilan ang pangkat isa? Ilan kayo dyan? Ikuan ma. Lima. Okay? Ang mga tatlo, ilan kayo? Apat. Okay, madali. Saan ang pangkat isa? Okay, ang pangkat isa ay ito. Ang inyong gagawin ay basahin niyo muna na mabuti ang kwento na nasa loob na envelope at tutukuyin niyo kung ano ang mga pandiwa na makikita sa kwento at sa inyong pandiwa matutukoy, tukuyin niyo rin kung aling aspekto ng pandiwa sila malililang. Naintindihan ba? At paano naman sa pangkat dalawa? Pumili lamang kayo ng 5 pandiwa batay sa listahan ng pandiwang nakapaloob dyan sa loob ng kahon at gagawa ninyo ito ng pangungusap. Malinaw ba? At para naman sa pangkat tatlo ay batay sa larawan na inyong nakita ay bumuo kayo ng pangungusap. Opo. Bibigyan ko lamang kayo ng 4 na minuto sa paggawa ng gawain. Dapat ay magtulungan kayo sa paggawa ng gawain kasi tinatawag nga na pangkatang
hindi tapos, ay kailangan nyo na itong itipid sa pisara at maghandang ipaliwanag ang inyong mga gawain. Tapos na kami, ma'am. Okay? Idikit na ninyo ang inyong ginawa sa pisara. Kami ang first. 10 segundo na lamang ang natitirang oras. Okay, tapos na ang 4 na minuto. Pangkat 1 at pangkat 2, idikit na ninyo ang inyong gawain sa pisara. Tapos na yung oras. Okay, ang hindi makakapagbigay ng kanilang ginawa sa pisara ay babawasan ko ang kanilang puntos. Pangkat 2, okay, ang pangkat 2 ay babawasan ng puntos kasi hindi na sila nakapaglagay ng kanilang gawain. Tapos na ang 4 na minuto at hindi pa kayo nakapagbigay ng inyong gawain. Okay, bumalik na kayo sa inyong mga upuan at ayusin ito ng mabuti. Upo na ng maayos. Ganun na, Mars. Ganun na, Mars. Garcino. Mary Jane, umupo na kayo ng maayos. Okay, pangkat 1, ipaliwanag ang inyong ginawa. Asan ang pangkat 1? Ang unang pangkat. Ipaliwanag ang inyong ginawang gawain. Panuto ng pangkat namin ay basahin at gawain mabuti ang kwento. Sila sa Manila paper ang mga kandiwang mababasa sa kwento at tubuhin kung ang bawat kandiwa ay nasa aspektong kawatas, naganap o katatapos. Bago ito sila sa klase ang inyong sagot, isalay sa inyong mas marami na klase ang inyong mga nasa. Ang mula sa kwento, ang nakuha namin yung mga kandiwa ay pumasok. So ito ay napabilang sa naganap. Napansin, naganap rin. Maglinis, kawatas. Dumating, naganap. Tumulong, naganap. Kalilinis, nakatapos. Pumasok, naganap. Nagbalat, naganap. Bumili, naganap. Tapos, magligpit, kawatas. Okay, maraming salamat sa unang pangkat. Asan na yung rubrics ninyo? Okay. Bigyan muna natin ng 3 bagsak ang unang pangkat. Okay, sunod naman ay ang pangalawang pangkat. Asan ang pangalawang pangkat? Good morning. Kami ay ang kaniya representative ng Luto. So, ako din yung kanabi mo. So, ako nanilimap, itagaan kami kanina mga listahan ng paliwa. Tapos, pupili po kami ng 5 kabuok na sa 5 kilos na paliwa. Tapos, sinipili namin, kung inipuan din namin hindi na pang-usap. So, hindi ka namin hindi mo nagluluto si nanay ng masarap na ulam para sa tanghalian. Tapos, pupuyin ko kung ito ay nasa aspekto ng kawatas, kaganap o katatapos. Yung manami is nagluluto. So, yung manami answer sa akin is naganap ko lang namin magkanap kay Walirolas. So, naganap. Tapos, yan number 2, basahan din. Naglaro ang mga bata sa palaruan. O, naglaro. So, yung issue pa lang kung yung mga iso sa palaruan. So, answer isang dami sa akin is naganap. Piling number 3, kabibili lang ni nanay ng mga gamit sa tindahan. So, yung hanapin, answer sa is katatapos kay pag-usa lang si nanay ang palit na mga gamit sa tindahan. Tapos,
ilalim ng sambunan sa bawat larawan. So, ano yan yung mga picture, tapos marami ko na minilimuan na pangungusap. Iibiyan ka namin mo. Number 1, nalilinis pa lang ng mga tao sa gilid ng kalsada yung picture. Tapos, iibiyan ka namin yung diwa, tapos, tapos ko na yung matatapos. Number 2, itin. Nagsayaw ang mga kabataan sa entablado kagabi. Nagsayaw yung manamituan. Tapos number 3, nagpatay ng apoy ang mga bumbero kagabi. Tapos number 4, gustong maglaro ng mga bata
natin kung tama ang sagot tama yung sagot sa pangkatang gawain. Okay, basahin ang gawain ng unang pangkat. Pumasok, naganap, napansin, naganap, maglinis, pawakas, dumating, naganap, tumulong, naganap, kalinis sa sapatos, pumasok, nagkalat, bumiti, magligpit. Okay, tama ba ang sagot ng unang pangkat? Yes, Sa ma'am. pumasok, ano dapat sa aspekto ng Oh, pagiging? naganap, pawakas, naganap, ay, naganap, pawakas, Hindi lahat ng mayroong ay nasa aspekto ng pawatas. naganap, ma'am. Naganap, magaling naganap. At ang naggalat sa aspekto ng pandiwa. Naganap. Naganap, magaling. At ang umiti, Naganap, pawatas. bakit pawatas na Ako, umiti? ma'am. Hindi lahat ng salita na mayroong ay nasa aspekto ng pawatas. At ang pangsangko, Magligpit. sa aspekto ng pandiwa ito nabibilang. Pawatas. Pawatas, magaling. Dito naman sa pangkat dalawa. Nagluluto si nanay ng masarap na ulam para sa tanghalian. Sa aspekto ito nabibilang?
gawan mo ito ng pangungusap na nasa. Kumain ako paggabi mo. Kay kumain ka kagabi. Sa aspekto ng pandiwa ito nabibilang? Bawatas. Pawatas. Ay, hindi ba pagkatapos mo? Kaya naman doon pa lang, ma'am. Kitty, tama ba ang pangungusap na ginawa ni Kenneth? Kumain daw siya. Ano yung Kenneth? Kumain ako paggabi mo. Kumain ako kagabi. Tama ba yung pangungusap ni Kenneth? Mali po. Okay, bakit mali? Kasi po, nagdalang na. Kagabi pa po siya kumain. Okay, magaling. Ano dapat ang tamang pagbuo ng pangungusap? Sige. Kumain ako ng prutas. Okay, tama yung kumain ako kagabi. Mali lang yung yung nagkakasapoy niya kung saan aspekto ng katiwa ito, nabibilang. Okay. Titi, gawan mo na ang salitang kasusulat. Nasusulat ko lang ng aking takdang aralin kanina. O, anong aspekto? Sa aspekto ng katiwa ito nabibilang? Natatapos Magaling, katatalo. Pangatlo, sumayaw. Kay Mary Jane. sumayaw ang mga bata ng amaw-iwawi. Sumayaw ang mga bata na. Okay, alin sa aspekto ng katiwa ito nabibilang? Naganap. Okay, pang-apat, Lorraine. Maghugas. Kuan maaari. Maghugas ako ng kamay. Tama ba ang pangungusap na ginawa ni Lorraine? Okay, Kiki, tama ba yung pangungusap na ginawa ni Lorraine? O, dapat, nais maghugas ni Mary Jane ng plato mamaya. Yun ang dapat na. Okay, at ito ay nasa aspekto ng pabagas kasi hindi pa nagagawa ang kilos. At ang panghuli, sino makagawa? Okay. Gustong maglaro ni Maria sa labas. O, ano yung aspekto ng paniwa ito nabibilang? Bawatas. Okay, pawatas, magaling. Ngayon, at dahil libutan na ninyong naintindihan at naunawaan ng ating aralin ngayong umaga tungkol sa tatlong aspekto ng pandiwa ay meron ako ditong sitwasyon. At gusto ko ng tatlong mag-aaral na magbubuluntaryong isadula ang sitwasyon na ito. Okay, Mary Jane, kailangan mo na isang lalaki. Dito kami Okay. Hindi ang isa.
impormasyon. Pang-apat, ano ang natutunan mo sa sitwasyong ito tungkol sa pagiging maingat sa pagsasalaysay ng iyong nasaksihan? Kenneth, ano ang natutunan mo sa sitwasyong isinadulan niyo kanina? Dapat talaga ang sabi ng patutuwaran at bumalik mali information, hindi is mga makatuwa ng salip.